Maaga pa lang ay tumulak na ako patungong mansyon, hindi ko na hinintay pang sunduin ako ni Gab. Maaga rin akong nagluto ng almusal, dahil Lunes ngayon at may trabaho ang mag-asawa. Good morning. I heard a sweet voice of Alessandra behind my back, maging ang paghila nito sa silya, kaya agad akong napapikit. How's your off day? Balita ko nag-beach daw kayo ni Gab. Mabilis akong lumingon dito na bakas ang gulat sa mukha. Pasensya ka na hiridi na sana ako nagpasama sa kaniyang mag-beach kahapon, yuko ang ulo kong sinabi dito. It's fine, sinasama nga niya akong pilit kahapon, pero hindi talaga ako pwede, tinapik pa nito ang kamay sa ere at bahagyang natawa. Nanlaki ang mata ko, sunod-sunod rin akong napalunok. Hindi ba siya nag-isip ng masama tungkol sa amin ni Gab? Pinagmasdan ko itong maigi, wearing her nightgown. Hindi nakaligtas sa mata ko ang red mark sa itaas na bahagi ng dibdib. I frustratedly looking away. Iyon na naman ang pinong kirot na pamilyar na sakin. Hayaan mo sasama ako next time pag hindi na hectic ang schedule ko. Maybe we can go out of town, she said casually. I simply nod, habang isa-isang nilalapag sa lamesa ang naluto kong bacon, hotdogs and fried rice. Kung sa Queensland Island kaya, bahagya kong nabitawan ang hawak kong mga kubyertos, kaya ito nakagawa ng ingay. I'm sorry, maagap kong sinabi at nagbaba ng tingin. I never been in that island, kaya excited akong mapuntahan yun kasama si Gab. She exclaimed. I nervously nodded at tinuloy ang paghahain, tila hindi nito pansin ang pagkabalisa ko. Di ba taga Queensland ka? She surprisingly said tila ngayon lang pumasok sa isip ang bagay na yun, oo. Great. So hindi na pala namin kailangan ng tour guide pagpunta namin doon. Tila sabik nitong sinabi. Tour mo kami ha. Dagdag pa niya. Sige, walang problema. I smiled a bit at tumalikod na dito, para harapin naman ang paggawa ng kape. Agad na pumasok sa isip ko ang bagay na yun. Paano kung matuloy nga ang pagbisita nila sa Queensland? Sigurado akong magugulat silang malaman na buhay pa si William. Maimpluwensya ang pamilya namin. At sigurado akong makakarating agad kay Mommy ang balitang ito kung sakali man. Hindi ko pa alam kung paano ko ipapaliwanag kay Mommy, na may ibang asawa na si William kung sakali. Tiyak na hindi niya magugustuhan ang balitang hatid ko. Hey, how was your sleep? I stand in froze when I heard what Alessandra said. Napapikit akong muli dala ng matinding kaba. Hindi ko narinig na sumagot si Gab, but I heard a quiet sound over my back. Hindi ko rin napigilan higitin ang paghinga, habang tila tumatakbo sa bilis ang aking puso. Hindi na ako dito magbi-breakfast. I have an urgent meeting with your brother Mark. Tila nanlambot ang mga tuhod ko. Nang marinig ang mababang boses nito. Alora okay na ba yang kape? Pukaw ni Alessandra. Natatarantang pumihit ako pa harap sa mga ito na hawak sa kamay ang dalawang tasa ng kape. I nervously brought down the cup on top of the table without looking up. Your meeting with Kuya Mark can wait, I'll texted him na malilate ka, kaya maupo ka na dyan and join me. Huli ko ang paghila nito sa braso ni Gab, bago yakapin sa huli. No, importante ang meeting na ito. I couldn't be late Alessandra, he softly said to her. Nanatili ang mga mata ko sa lapag, habang nagdediskusyon sila tungkol dito. Fine. Kakain na lang ako mag-isa. Bakas sa boses ni Alessandra ang pagtatampo. Sa puntong yun ko piniling humakbang palabas. Ayoko nang marinig pa ang pagtatalo nila sa ganitong bagay, dahil alam ko naman kung sino ang panalo sa huli. Alright, I will join you. Napailing ako habang paliko sa pasilyo, diretso na ako sa likod bahay para umpisahang magdilig. Habang ginagawa ko yon, ay walang pumapasok sa isip ko, kundi ang namagitan sa amin ni Gab kagabi. I feel the heat rushed up on my both cheek. Ramdam ko pa rin ang init ng kanyang halik sa aking mga labi. Wala sa loob na hinaplos ko iyon ng sobrang ingat. Pati kung paano niya ako titigan kagabi, na parang amin lang ang mundo, ay tila iba yung kilati ang hatid sa akin. Napapitlag ako nang marinig ang engine ng kotse ni Gab. Pinapainit na nito ang makina para sa pag-alis. Marahan kong binitawan ang host, at binaybay ang pathway patungong courtyard.
I am in my mid-step when I saw them kissing and hugging each other sweetly at the garage. Napalunok ako at hindi nakagalaw. The familiar pain hit me again. I'll better be used to it, pero iba ang nararamdaman ko ngayon. I felt betrayed and deceived. Tila nawala ng saysay ang halik na yun kagabi, kung pagbabasehan ko ang halik na ginagawad niya kay Alessandra. Napa-atras ako nang makitang naghiwalay ang mga ito. Gab pinched her both cheek and exchanged look for a moment. And whispering sweet words to each other. Umatras pa ako para sana tumalikod, nang matapakan ko ang ilang tuyong dahon kaya ito nakagawa ng ingay. Gab eyes shifted on me, his dark eyes, burning with cold fire. Agad na bumangon ang kaba sa puso ko, dahil sa klase ng tinging pinukol niya. Wala sa loob na humakbang ako para tunguhin ang malaking gate para ito buksan. Excuse me, I whispered, bago sila lampasan. I opened the gate carefully, hindi na rin ako umalis sa pwesto ko, kung saan hawak ko ang handle ng gate. I'll pick you up after work. Gab said to Alessandra. I will patiently waiting mahal, sagot nito sa asawa. Napayuko ako at mas binigyang higpit ang paghawak sa handle ng gate. Anong diin din ang pagkagat ko sa sariling labi para ibsan ang pinong sakit. Nang sumakay ito ng sasakyan, ay umatras na si Alessandra para kumaway dito. Gab maneuvered his car toward the back, habang palapit ito ay mas lalong humihigpit ang paghawak ko sa gate. Nang tumapat ang bintana nito sakin, ay hindi ko napigil ang hindi ito tingaling. His eyes intently on me, tila kay bigat ng mga titig nito sakin. Good morning sir, I mumbled. Lock mo ng maigi ang gate, he said in a low tone. I nodded and made a move to leave, but my foot stand on the ground staring at him for a while. Ingat po kayo, sir. Whispered, then bite down my lip. His stubble jaw clenched, hindi ito sumagot at mas piniling angat pasara ang tinted window ng kanyang sasakyan. Agad akong nagbaba ng tingin dahil sa pagkapahiya. Alora pakisara mo na yang gate, at sumunod ka sakin sa loob. Agad ang ginawa kong paglingon kay Alessandra, na ngayon ay papasok na sa main door. Agad ring bumangon ang kaba sa puso ko. Hindi kaya may napansin siya sa amin ni Gab. Mabilis kong tinapik ang noo at nagmamadaling ilak ang gate bago atubili na sumunod sa loob. Naabutan ko itong nakaupo sa dati niyang silya. Hindi pa bawas ang pagkain sa plato, maging ang kay Gab. Upo ka, salohan mo na ako mag-breakfast, turo niya sa katapat na silya. Nagdalawang isip man ay mas pinili kung maupo para saluhan ito. Here, ikaw na lang ang kumain ng para kay Gab, ni hindi niya nagalaw ang pagkain dahil sa pagmamadali. Sinulyapan ko ang platong may lamang fried rice, at ilang slice ng hotdogs na naroon. Mukhang hindi nga ito nagalaw ni Gab. Hindi ko ba alam kay kuya, kung bakit lagi nagmamadali pag may meeting sila ni Gab. She said in a very disappointed tone. Baka naman talagang importante ang meeting ni Gab with Sir Mark, punto ko. Yeah, I know, she lazily said then sighed deeply, tila mas lalong nawala ng ganang kumain, dahil tinusok-tusok na lang ang hotdog na nasa pinggan. Ah, may date naman yata kayo mamaya diba? I teased her, and shrugged a bit. Her gloomy eyes turned sparkling diamond, as she heard what I said. She's very lovely. Hindi ko maitatanggi ang natural nitong ganda. Palaging samasagi sa isip ko ang pagkukumpara ng sarili ko dito, kahit pa alam kong marami kaming pagkakaiba. Yeah, kaya nga excited na ako. A genuine smile appeared on her face. Agad na bumaba ang tingin ko sa plato, at doon binuro ang pansin. I put down my spoon sluggishly. I didn't feel much eating, all of sudden. Baka hindi na rin kami mag-dinner dito at late na makauwi, kaya wag magluto ng madami, aniya pa na hindi na nawala ang ngiti sa mga labi. Alora ayos na ba itong suot ko? Tiningal ako ito na nasa ilang baitang ng hagdan, wearing her lovely pink dress, habang nasa mga braso ang coat nito. Bahagya pa nitong sinukle ang nakalugay na buhok, at buong ingat na humakbang pababa. I stunned looking at how gorgeous she is right now. Sandali akong nag-atubiling ngumiti. Palagay mo ba magugustuhan ni Gab ang suot ko? Nasa harapan ko na ito ngayon, habang maluwang ang ngiti sa mga labi.
I blinked, and turned my head sideways. Yeah, you are very lovely, Alessandra. Sigurado akong magugustuhan ni Gab, hindi lang ang suot mo pati na rin ikaw. Puri ko dito. You think so? She asked, tila walang kumpiyansang sa sariling sinabi. Oo naman, hindi naman importante ang ayos mo. What important is Gab loves you so much. It doesn't matter how simple you are or how sexy your dress is. I'm sure Gab will appreciate you as her wife. Napansin kong nagliwanag ang mukha nito sa sinabi ko. I sighed, and formed my lips into a bottom one. Thanks Alora, walang pasubali ako nito niyakap. Maghapon kong binuno ang sarili sa paglilinis ng buong mansyon. Ayokong mainto kahit na isang segundo, dahil kada gagawin ko iyon, ay si Gab ang laging pumapasok sa isip ko, at ang nalalapit nilang dinner date ni Alessandra. Hapo ang katawang naupo ako sa isang lounge katapat ng swimming pool, nang matapos ako sa gawaing bahay. Sinipat ko ang relo kong pambisig. Pasado 4:00 na pala ng hapon, at hindi pa ako nanananghalian. Sinisi ko ang sarili kung bakit inubos ko ang oras sa pagtatrabaho, gayong wala naman masyadong kalat ang buong bahay. Muli kong tinaas ang aking bisig para sipatin ang dalawang kamay, napangiwi ako dahil sa tumambad sakin. May ilang sugat ang gilid ng aking mga daliri, gayon din ang ibabang bahagi ng aking kuko. Halos hindi na rin pantay ang haba ng mga ito, dahil parating nababali sa hirap ng gawaing bahay. I sighed in pain bago humilig, at pumikit ng mariin, hindi ko na malaya na hinela na pala ako ng antok. Ilang malalakas na boses ang nagpabalikwas sa akin ng bangon. Kalat na ang dilim sa paligid, kaya mabilis akong tumungo sa loob bahay, para sana buksan ang ilaw ngunit agad na nagliwanag ang salas. Agad ring nadapi na ang mga paa ko, dahil sa pagbagsak ng clutch bag ni Alessandra sa tile floor. I knew it. She planned this. And now what? Alessandra exclaimed with anger. Alessandra, let me explain everything. Hinuli ni Gab ang siko nito, at hinarap dito ng buo niyang lakas. Sige, anong ipapaliwanag mo na nagkataon lang na nandoon siya? Come on Gab, hindi ako syunga, para hindi ko malaman na malaki pa rin ang pagkagusto sa iyo ng babae na yun. And to think na paniniwalaan ko ang paliwanag mo. You should be pleased Alessandra. Wala kaming relasyon at kahit kailan ay hindi mangyayari ang sinasabi mo. Gab voice is soft and calm, tila hindi gustong sabayan ang init ng ulo ng asawa. Oh come on Gab, that witch is flirting on you. And look how desperate she is, kulang na lang ay makikain siya sa plato ko, at palitan ako sa upuan ko. Hindi rin ako naniniwala na urgent matter ang dahilan kaya siya nandoon. Napasinghap ako buhat nang marinig ang basag na tinig ni Alessandra. Her shoulder shaking violently dahil sa matinding galit. Gab exhaled sharply, parang nahihirapan sa nakikitang itsura ng asawa. Will you stop being too childish Alessandra? Nandoon lang siya dahil kailangan ang pirma ko. She informed me about that matter, when we're on our way to the dinner. So I texted her. So, you are two texted each other huh? Alessandra cut him off, and gave him a cruel mocking laugh. No, of course not, ginawa ko yun para hindi na ako babalik sa opisina. He stepped forward and caressed her both cheek. Please, believe in me. He lowered his head to level the stare, sandaling natigilan ang asawa, dahil sa ginawang iyon ni Gab. Believe me, walang namamagitan sa aming dalawa. Ikaw lang ang mahal ko. He barely whispered to her wife. But enough for me to be heard. Napalunok ako, tila 1,000 punyal ang pilit na dumidiin sa puso ko, dahil sa narinig. I gasped heavily, gusto ko nang ihakbang ang mga paapaalis, ngunit natatakot na baka makagawa ng pagkakamali o ingay. Then prove it. Patunayan mo sakin na totoo ang sinasabi mo. Mahigpit nitong hinawakan ang dalawa nitong kamay para ibaba. Bakas naman ang gulat sa mukha ni Gab. O Marco din ang kilay nito sa sinabing yun ng asawa. Fire her. Alessandra commanded. What? You can't be serious about it, no? His facial expression now showed a mixture of disbelief and frustration. I'm serious. Gagawin mo o ako mismo ang pupunta bukas sa opisina, para patalsikan ang babae na yan. She exclaimed. Gab let out a loud sigh.
Instead of answering, he combed back his hair frustratedly. Gagawin mo o ako ang gagawa? Answer me. Ulit nito. You know I can't, Alessandra. She is now the executive secretary of the company. Mark promoted her and assigned her to my department. He said firmly. But you are the president. And he is the owner of the company. He sounded so tired. It was like saying that he was tired of everything. I don't care. Alessandra shouted, baka sa mukha nito ang matinding galit. Sandaling natigilan si Gab sa tinuran nito. You are very hard-headed. His hand slowly moved up to the top of her head and tapped her head gently. Alessandra didn't say a word, mas pinili nitong pumikit dahil sa ginawang iyon ni Gab. Tila umamo na parang tupa dahil sa ginawang iyon ni Gab. Alright, I will talk to Mark about it, he said barely in a whisper. No, I want you to fire her, matigas pa rin itong sinabi, without so much as a blanch or blink. He sighed, walang lakas na binaba ang kamay. Alam mong hindi ko magagawang mag-isa ang trabaho pag wala si Sarah. Alessandra shouted a curse and punched his chest with all her might. Umagos na rin ang mga luha nito, dala ng sama ng loob sa asawa. Patuloy lamang ito sa pagbayo sa dibdib ni Gab, habang pilit naman nitong hinuhuli ang palapulsohan ng asawa. Tama na Alessandra, Gab's voice was low and rumbled. He stepped back defeatedly. Bumaba na rin ang mga kamay nito, at hinayaan ang asawa sa ginawa. Nang manowa ito ay doon lamang siya niyakap ni Gab. I'm sorry. I don't mean anything, and I don't have an affair with other woman. You are the only one loved. Please listen to me. He pulled away and grabbed her both cheeks. I love you. Please have faith in me. Dahil hindi kita ipagpapalit kahit kanino, he said softly, I showed truthfulness and assurance. Kung hindi mo siya kayang tanggalin, mag-hire ka ng ibang papalit sa posisyon niya. Di ba bakante pa rin ang posisyon niya sa opisina mo? So she will surely lessen her job? If you will hire a new secretary na papalit sa posisyon na binakante niya, right? She commanded again. He looked at her a long moment and then shook his head from side to side. Alright, pagsang-ayon nito sa huli. Yumukod ito para dampian ng halik ang asawa. Agad na umatras ang dalawa kung mga paa sa sunod na eksena. It was a sweet fire kiss. She reached out and touched his broody chest, to secure herself and still some strength. Gab lowered his head to deepen the kiss, hands tracing her backside. Nanlambot ang mga tuhod ko, naghanap ng makakapitan ngunit wala, kaya buong lakas akong humakbang para na sana tumalikod nang marinig ko ang boses ni Alessandra. I know someone who's capable of doing her job professionally, she proposed. Mabilis ang ginawa kong paglingon sa mga ito, na ngayon ay magkaharap na ngayon. His eyes narrowed, and his response quickly, who is it then? It's Alora, she slowly said. My eyes widened in surprise, kung kanina'y nanlalambot lang ang mga tuhod ko, ngayon ay parang gusto na nitong bumigay anumang oras. Mabilis na lumipad ang tingin ko kay Gab. Ngayon lang sumulyap sakin. His jaw clenched, eyes glinting with anger. Parang gusto ko nang pawalan ng ulirat anumang sandali.